Umakyat pa sa 300 ang bilang ng mga super health centers na nananatiling non-operational sa bansa. Ito mismo ang ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa sa Interagency Coordination Meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang Department of Education. Ayon kay Herbosa, 878 na super health centers ang pinondohan ng Health Facility Enhancement Program. Mahigit 500 dito ang kumpleto na, habang 300 pa ang kasalukuyang ginagawa. Ngunit sa 500 na tinukoy na completed, 300 ang hindi pa operational at ilan pa rito ay phase 1 pa lang ang natapos. Kasi yung completed, nalilito kami kasi meron kagaya sa Marikina, completed phase 1. So parang naloko ko doon. Sabi sa akin, completed na yung project. Yung pala, completed phase 1. Pundasyon lang. So, paliwanag ng kalihim, walang nakikitang anomalya, kundi problema sa tubig at kuryente na responsibilidad dumano ng mga LGUs. The anomaly, no? It's, ang nakikita namin obstacles to operations are number 1, kung minsan, walang power, walang water. Doon kasi sa arrangement namin, it is the LGU that will make sure that it is connected to the electricals, it is connected to water lines, and then who will also hire the personnel, yung doktor, yung nurse, yung midwife, pharmacy, na magpapatakbo ng health center. So it's really the LGU. Kami, grant lang to build the infrastructure. Susuportahan naman ng ICI ang pagpapatuloy ng mga investigasyon ng DOH. I-activate na rin ng DOH ang Citizens Participatory Audit dahil simula nang isinapubliko ng ahensyang investigasyon, nakakuha na ito ng reports mula sa publiko tungkol sa mga nakatenggang super health centers. Samantala, nilinaw din ni Herbosa na walang planadong lockdown sa Metro Manila kahit tumataas ang kaso ng influenza-like illnesses. There is no planned lockdown. That is fake news. So what we have is the seasonal respiratory illnesses. So it's not a flu outbreak. We do not have a flu outbreak. It is our ILI season. What is ILI? Influenza-like illnesses. Marami siyang sakit. And these are sakit like ubo, sipon, trangkaso, and all others similar to that. That spreads very fast during the rainy season. Muli namang humarap sina Botas Representative Toby Chanco sa hearing ng ICI nitong Biyernes. Mabilis na sumalang si Chanco sa pagdinig at sa pagharap nito sa media. Natanong siya tungkol sa kanyang panawagan sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ng passport ni resigned Congressman Saldico. May kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila. Sa pahayag naman ng DFA, maaari lamang nakansilahin ng pasaporte kung may utos mula sa korte o kung nakuha ang pasaporte sa pandaraya. Pero para kay Chanco, kung gusto talagang ipakita ng gobyerno ang sinseridad sa investigasyon ng flood control anomalies, dapat nang kumilos ang DFA. Samantala, bumisita rin kanina si Michael Keller, ang Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy sa tanggapan ng ICI. Personal siyang sinalubong ni ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Layunin ng pagbisita na alamin ang mandato ng ICI at kung paano nito tinutugunan ang mga anomalya sa infrastructure projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.